And good luck sa kanila kung kaya nilang umabot ng 16. Kasi sa tansya natin, sa personal, hindi mako-convict si VP Sara sa Senado. Nasa linya po ng ating komunikasyon ngayong umaga si Attorney J.V. Hinlo, Deputy Secretary General po for Visayas ng PDP Laban. Attorney, may aga, Jade at Admar po muli ang inyong mga kasama. Maraming salamat po sa inyong oras. Mayong aga, Jade and Admar, mayong aga sa Bilog na Pilipinas at sa SMNI. Opo, Attorney, si Jade po ito. Dako tayo dito sa issue po ng impeachment. Marami pong nagsasabi o ilan po sa mga mambabatas nagsasabi na hindi lang dapat ma-impeach ang Vice Presidente kundi talagang matanggal sa kanyang public office, ma-disqualify na. Ano ho ba ang inyong masasabi dito? Dadaan pa po no sa proseso ng House Plenary kung saan ang kailangan na boto is 106 votes ng mga congressmen, and as expected or presumed ng nakararami gaya ko, the House will be able to garner more than 106 votes. They will impeach the Vice President. But after that, kailangan pang dumaan ito sa trial sa Senado kung saan 2/3 votes ang kailangan to convict. 2/3 is 16 senators ang kailangan para makonvict si VP Sara. And good luck sa kanila kung kaya nilang umabot ng 16. Kasi sa tansya natin, sa personal, hindi mako-convict si VP Sara sa Senado. Opo. Sa Kamara, tiyak na mai-impeach po siya doon kasi halos, sabi nga ng ilang mambabatas, nasa halos 200 na daw yung mga mambabatas na susuporta o boboto pabor sa impeachment ng pangalawang Pangulo. Attorney, gano'ng katotoo ito? From the very start, the very reason, this is my analysis, the very reason why the Vice President did not decide to participate in the hearing sa Justice Committee is the fact that she has presumed that kahit anong gawin niya na paliwanag sa House of Representatives, the numbers is already there to decide, prematurely decide against her, na prejudge na siya. So it is just but a good legal strategy on her part to wait to face the accusation in the Senate na siya namang nakalagay sa konstitusyon nga ang trial ng kanyang kaso ay sa Senado. So, she never gave, per my analysis, any doubt to her judgment that it is a useless exercise for her to lay down her evidence na para isabihin na wala siyang kasalanan sa mga akusasyon sa kanya habang nasa House of Representatives. Opo. Pero kaya bang pigilan, harangan ng oposisyon, ng Duterte Bloc dyan sa Kamara, itong kanilang inaasahang botohan laban nga dito sa kay Vice President Sara Duterte? Sa House of Representatives, ang makakapigil lang ay Korte Suprema. Kung nakita ng Korte Suprema na may mali sa paraan ng proseso na ginawa sa House of Representatives, for example, they acted as investigators instead of acting on the complaint filed by private individuals, they should have limited themselves to the complaint and the evidence attached to the complaint. But yung ginawa ng House of Representatives through the House Committee on Justice, sila yung naging investigador, trying to search for new evidence. There are those like me, like Attorney Torion, Attorney Bondok, Attorney Vic Rodriguez, who believes na the House acted beyond what was allowed by the Constitution. That's why we filed a case na nasa Korte Suprema. And the VP herself filed a petition for certiorari herself. Now, wala tayong control kung aaksyonan ito ng Korte Suprema or hindi, gaya noong first impeachment complaint wherein the Supreme Court only intervened right after
the first impeachment was already filed sa Senado. So it could happen to this second impeachment wherein may desisyon ang Korte Suprema anytime from today, before the plenary votes, or even after the plenary vote. So may sariling time frame ang Korte Suprema. But looking at things as it is, politically, we're expecting, especially lumalabas naman sa news, we are expecting that the House of Representatives will be able to get the 106 votes needed, no, out of the 318 members. So nothing is new to the opposition. Opo. Pero yung magiging boto ba ng mga kongresista kaugnay nga dito sa impeachment ng Vice President ay sa tingin po ninyo ay magbabase sa mga ebidensyang inilabas o dahil sa pressure, panggigipit po sa kanila, considering may mga narinig po tayo na ganun ang nangyayari sa loob? Ang realidad is, the impeachment proceeding is not only legal, it also involves political consideration. That's the reality. It is not a criminal case. It's not even an administrative case. Because what happens in this impeachment will affect those that will decide on it and those that has a part on it. And they're thinking of their political future and also their own freedom. Yan yung wala tayong magawa. Sa ordinary case, like a criminal case, we could ask the judge to inhibit himself kung may conflict of interest. But dito, whatever is the result of the impeachment, merong kakampi kay VP Sara dahil gusto siyang maging presidente. Meron ring ayaw na ayaw kay VP Sara dahil natatakot sila na maging presidente by 2028. So, each decision of an individual is affected not only by the evidence presented, but also by their political leanings and their reality and their fear of imprisonment after 2028. Opo. Kung sakaling lulusot nga ito dyan sa Kamara at umusa dyan sa Senado, Attorney, may desisyon po yung Korte Suprema tungkol nga doon sa Fort Worth. Gaano ho ba kabilis yun? We have no control over the action of the Supreme Court. And I hope that the Supreme Court will decide at the earliest, just like sa kaso ni Tatay Digong sa pagpapadala sa kanya sa The Hague, no, sa ICC. Kung naging maaga ang desisyon ng Korte Suprema, may mga kontrobersya na kinakaharap natin ngayon na sana naiwasan. But again, discretion ng Korte Suprema na magbigay ng isang desisyon kung sa tingin nila nararapat na yung ebidensya o napapanahon na. But generally, bilang isang Pilipino, sana may mga malalaking kontrobersya, maiiwasan sana ang pagkahati-hati natin kung magdidesisyon ang Korte Suprema ng maaga. We have no control. Ang sa atin lang, habang hindi nakikialam ang Korte Suprema, the proceedings sa impeachment will continue. And I am expecting that the 106 votes will be achieved by those who are against the Vice President, whether they are voting because they really believe on the evidence or they are voting because for some other reason. So, I'm expecting na sa Senado na maghaharap. Tingnan mo si Vice President Sara. Nasaan siya ngayon? Namomblema ba siya? Nagde-depress ba siya? Nandito ba siya sa Pilipinas? Nandun siya sa tatay niya. Bumisita sa ICC sa The Netherlands. Malayo sa nangyayari dito sa House of Representatives. So, narinig naman natin yung kanyang sinabi niya, na sabi niya,
it is God's will, no? Kung anong mangyayari sa atin, yung istorya ng tao ay depende sa kung ano ang plano ng Diyos sa kanya, no? So, kung ma-impeach siya, edi wala na. Matatanggap niya yun. Kung hindi siya ma-impeach, edi bukas raw, nandito pa rin siya. At meron tayong pag-asa, maraming yung mga supporters niya magkakaroon ng pag-asa na by 2028 babago ang pakikitunguhan ng ating bansang Pilipinas with a President Sara Duterte.